Hey yo, what is up you guys and welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako eto, okay naman. Sana, um, uy, pasensya na, ang ingin ng upuan ko. Sana okay lang yung setup natin, no? Um, Kasi may mga sinusubukan ako. And right now, I'm on a different setup and I'm using a different filter. It's called like a black mist filter. So makikita nyo yung ilaw natin parang naggo-glow. Ayun. Anyways, bago tayo magsimula. Sabi ko, 'di ba, comment kayo kung gusto nyo magpa-shoutout. And merong nagpapa-shoutout sa atin. Pasensya na, nahuhulog yung mga gamit ko. And screenshot ko yun. Last time meron ng isa, nag-shoutout na tayo. And right now, merong ulit isa. Si Nardo Peblends 0315, kasabwat ng San Isidro, Montalban. Uy! Taga Rizal din, taga Montalban din. So, shoutout sa'yo kasabwat. Medyo maraming nagpapa-shoutout din dito na mga taga rito. And natutuwa lang din ako kasi pag naglalakad ako or nagmumotor ako dito sa Montalban, no, may mga nakakakilala sa akin. Nakakahiya pero nakakatuwa din in a way. Ayun. So ano nga bang pag-uusapan natin? Well, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa teknolohiya. Yun, technology. Specifically AI. Ano bang kinalaman nito sa tattoo industry at anong epekto nito sa ating mga tattoo artist or sa ating mga artist in general. Pero bago natin pag-usapan yan, intro muna tayo. And we are back. Yun. Yes, sir. So, eto na nga. Balik muna natin yung cellphone natin kasi na-shoutout na natin yung kasabwat natin dito sa Rizal. At eto, ano nga bang epekto ng AI sa ating mga tattoo artist o sa ating mga artists in general? Usog na tayo. Parang nawawala tayo sa frame, no? Ayun. Anyways, well, for me, sobrang laki ng epekto nitong AI na to. Kasi, eto by experience sa tagal ko na kasing nagtatattoo din. And sa dami ng na-experience ko sa mga nagpapatattoo, isa sa mga wow factor na na-experience ko is kapag may nagpupuntang customer tapos meron silang idea about a tattoo that they wanna get or they wanna have, tapos i-explain nila sa'yo, tapos ito-drawing mo siya on your own interpretation, on your own style. So nakakatuwa yun, no? Kasi napapawaw si customer, tapos nakakatuwa para sa aming mga artist na natutuwa si customer dun sa design, dun sa na-come up namin na art, na design, na tattoo, na drawing, 'di ba? So isang wow factor 'yon. So ang laking bagay niya, especially sa confidence din ni tattoo artist at sa confidence ni client kay tattoo artist. Kasi kapag natuwa siya sa simula pa lang, mas nagtitiwala siya kay artist. Nababawasan yung boss, baka pwedeng ganito, boss, parang hindi ganyan, or 'di ba, yung pakikialam ba ni client kay artist. So nababawasan yung ganon kapag sa simula pa lang napawaw mo na si customer, 'di ba? First impressions nga, 'di ba? Ayun. Tapos yun, nabawasan yung ganon, nawala yung ganon kasi ang nangyayari na is more and more customers, clients are going to the artists na meron na silang design na ipa-AI na nila. And I don't know, parang nawawala yung artistic touch
Although si artist naman yung magtatattoo sa huli, pwede namang may mga baguhin, pero yung sense nung halimbawa kasi ito for example, si customer may napanaginipan, gustong ipatattoo or itaya sa wedding. Hindi. Joke lang. Meron siyang napanaginipan na gusto niyang ipatattoo. Tapos, i-explain niya kay artist. Si artist may sariling interpretation na ano ba yung sa palagay niya na nararamdaman ni customer nung napanaginipan niya to. Kasi ako ganun I'll base it on myself Kapag may customer ako na ganun, isa sa tinatanong ko, ano bang naramdaman mo nung napanaginipan mo to? Natuwa ka ba? Sumaya ka ba? Nalungkot ka ba? Kasi I'll adjust my my way of interpretation dun sa design. Depende sa naramdaman ni customer or sa gusto niyang maramdaman kapag pinatattoo niya to. So yun. Sa AI kasi, kapag pinagawa mo yun, although pwede mong ilagay doon na the mood is sad or happy or whatnot, I don't know, it's very digital. Nawawala yung parang emotional touch kapag sa AI na. I don't know. Para sa akin lang naman. So, napakalaking epekto nung AI nung pumasok to. At naapektuhan na yung mga tattoo artists, mga artists in general, di ba? Mga digital artists. Kasi ako, isa sa challenges, I would say, opportunity ko is hindi ako not really a digital artist. Hindi dahil hindi ko kaya, ginagawa ko siya. But I don't think kapag ganun, I don't know, maybe I'm just a bit old school na gusto ko talagang i-drawing yung design. Mas gusto kong talagang mano-mano, papel, lapis, diba? Ganun yung mas gusto ko kesa sa digital art. So, I don't know, it's just me. Siguro, just because of my background and my parang artist journey na doon talaga kasi ako nagsimula, 'di ba? Hindi dahil sa ayaw ko mag-adapt kasi yung cellphone ko may stylus and I do art all the time sa cellphone ko. So it's not that hindi ako marunong or ayoko mag-adapt, ayoko mag-adjust, pero I just like the way how it looks, how it feels, how I do it, 'di ba? Yung workflow ko na dinodrawing ko talaga. Mas gusto ko lang siya. I don't know, maybe personal touch or mas may feelings para sa akin. So, ganun. And especially ngayon, AI, mas digitalized na siya. Mas wala nang halong emosyon, feelings. As in talagang ones and zeros na, 'di ba? So, gano'n na siya, hindi na siya, sobrang dali na rin niyang gawin, 'di ba? So, parang nawala yung artistic touch pagdating doon. And for me, ang masasabi ko kasi diyan, ang take ko kasi diyan, hindi lang naman sa ating mga artist, but in general, kasi ako nagigitara din ako, nagbabanda rin ako. I do write songs as well, and kaya rin siyang gawin ni AI. Lalo na ngayon, ang daming mga parang kino-cover ni AI, parang ginagawa ng cover na through AI ginawa. And medyo, I don't know, for me, it's a bit offensive para sa mga artists, yung ganun. Tapos, mas pinapakinggan pa siya. Mas marami pa siyang stream, diba? And I don't like it. So, nakakainis din nung dumating yung AI, but in a way nakakatulong din siya, malaking tulong din kasi sabi ko nga, hindi lang naman sa arts, sa trabaho ko. And right now, since kasi ako, I work in a BPO industry, I'm a senior manager, and yung AI, nakakatakot din siya para sa amin kasi pwede kaming mawalan ng trabaho because of that. Kasi iba na yung takbo ng teknolohiya ngayon, and if we won't adapt,
mawala kami ng trabaho. But right now, what we are doing, what the company is doing as well, is we're leveraging AI. So, ganun din sa ating mga artist. We can leverage on AI. We can eliminate yung mga bagay na repetitive or hindi talaga nakakatulong. Like for example, what I do as well is kapag halimbawa, nag-drawing ako, pipicturean ko, sasalang ko sa AI, and I would ask AI to remove all the colors and retain linings. Papaprint ko. So, dali, may lining na ako. And stencil ko na lang siya. 'Di ba? Yun, pwedeng mabawas yun. Ano pa? What you can also do is if to avoid din yung mga paulit-ulit, pabalik-balik na balikan nyo ni client at ni artist na sasabihin ni client, pa-revise na ito, paulit na ito, pag ito, ganyan-ganyan. Sa AI kasi, you can do the initial drawing, the sketch, and then, salang mo kay AI, pag may gustong ipabago si customer, then do it through AI. Diba? And then, you sketch it again. Ulitin mo na lang siya. I-sketch mo siya na nagkasundo na kayo ni customer. So, involve AI and the customer when doing the sketch. Diba? Easier. So, ako, what I advise na customers ay huwag kayo magdala ng design nyo. Especially kung AI ito. Pumunta kayo sa akin, ako magdo-drawing. Kung hindi tayo magkasundo, isa lang natin sa AI hanggang magkasundo tayo. So, again, kompromiso. Kailangan nyo magkompromiso sa isa't isa para hindi masayang yung design, yung sketch ni artist, hindi rin puro AI na lang, 'di ba? Mas may emotion 'yon, mas may feelings at mas may parang artist touch, especially if the artist has his own parang style of drawing, style of coloring, 'di ba? Mas maganda kapag ganun. So, andyan na kasi ang AI eh. Hindi na natin maiiwasan yan, hindi na natin maaalis yan. We just need to learn how to work with it. We just need to learn how to adapt nang nandiyan dyan yung AI, and we need to improve as well na bilang artist is kasi si AI, it's always gonna be based on formulas, ones and O's, internet, diba? And if ikaw talagang artistic ka and you can think of things na hindi kayang isipin ni AI, then you'll have the edge, diba? So, para sa akin, ganun lang talaga siya. It's either mas magaling tayo kay AI or we can work with AI, diba? Kasi kami sa trabaho, yun ang ginagawa namin. We are not moving away from the technology or the improvements of AI, or the things that AI offers, AI can do. We work with it, diba? Kami sa kumpanya, inalis namin yung mga repetitive na mga trabaho. So, yung workflow mas maikli, mas marami kang magiging productive hours, diba? So, ganun yung ginagawa namin. AI is there to help us. Initially, yun talaga yung ginawa. Kaya siya ginawa para makatulong sa mga tao. Hindi para palitan yung mga tao sa trabaho nila. Diba? So, ganun lang yun. So, kasi at the end of the day, hindi pa rin naman makakapagtattoo si AI. So, we still have that, diba? Unless talagang magawa na nila yung mga machines na parang nagpiprint na lang sa balat. Then, maybe, baka, yun, delikado tayo. Pero, I don't think so. Kasi, human touch is always gonna be part of every job, every work, no? Like, AI wouldn't be able to do, like, I mean, it can do complex decision making, but, like, the human touch of decision making,
I don't think so. So, we just need to leverage on AI. Gamitin natin siya kung saan natin siya papakinabangan. But still, maiwan pa rin yung pagiging artist natin. Kasi, sabi ko nga, nandyan na yan. Wala ka nang magagawa dyan. You just have to work with it. Diba? We can't even work around it eh. Kasi, wala. Talagang nasa mukha na natin yung AI. Nasa harap na natin yan. Hindi tayo makakaiwas dyan. So, gamitin na lang natin siya ng tama. Gamitin natin siya ng maayos. And, para dun sa mga ibang artist din, syempre, don't use AI and tell everyone that it's yours or the art is yours or whatnot. Diba? Kasi yun din yung nakakainis. May mga nakikita akong ganun eh, na parang, hindi, ako gumawa nito, but I think AI yun. Pero even as a photographer, no, parang kapag nagpo-photoshoot ako, minsan yung gawa ko, yung mga pitik ko, bakit mukha ng AI? So, ginagawa ko, I try to adjust sa color grading sa pag-edit na hindi siya sobrang digitalized. That's why may bago akong channel. Follow nyo yun. Subscribe kayo doon. Stray Lens Photography. Doon naman ako mag-upload ng mga about sa photography ko. Kasi, again, ayoko ulit gawin yung katulad ng ginawa ko dati na kung ano-ano yung ina-upload ko dito sa main channel ko na hindi about tattoos at nasisira yung algorithm. At syempre, nakakahiya naman para sa mga subscribers natin na talagang tattoo yung isinubscribe dito at hindi about tattoos yung mapapanood nila. So, subscribe nyo ako doon. Again, Stray Lens Photography. Meron din akong Facebook page. Same name. So, subscribe. Follow nyo ako doon. Yun. Sana dumami rin yun. Sana lumaki din yun kasi laki ng channel na to. And kung bago ka sa channel na to, please do subscribe and hit the bell icon dahil nag-upload ako ng bagong video every Saturday at baka hindi mo mapanood. Dahil kapag nag-subscribe ka, pwede mong i-click yung maliit na bell para nanonotify ka tuwing may bago akong uploads. That's every Saturday, 7:30 p.m. Huwag niyo kakalimutan. Yun lang. Maraming salamat. Peace out.